Una sa lahat ay hayaan niyo po muna akong batiin ng maligayang Kapaskuhan ang inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Sam, 47 years old at isang nursing assistant. Masasabi ko na naging mabait sa akin ng Panginoon noong kabataan ko dahil hindi niya ako binigyan ng mga mabibigat na problema. Lumaki ako na may kumpletong pamilya at komportableng buhay. Nabiyayaan ako ng mga tapat na kaibigan at nagkaroon ako ng maayos na edukasyon. Halos perpekto na ang buhay ko noon dahil pati sa love life ay sinuwerte ako. High school pa lamang ako noon nang nakilala ko ang asawa kong si Geneva. Fourth year high school ako noon samantalang first year high school naman si Geneva noong nagkakilala kaming dalawa. Magkatabi lang noon ang advisory rooms namin sa isang building kaya naman halos araw-araw ko siyang nakikita dati. Unang araw pa lamang ng pasukan ay nahumaling na agad ako sa kanya. Maganda si Geneva, Papa Dudut. Prime and proper siyang tignan. Malinis mula ulo hanggang paa, lagi maayos ang buhok nito at walang gusot ang uniform niya at araw-araw na makintab ang kanyang sapatos. Niligawan ko siya, sinagot naman niya ako at isa kami sa mga couple sa school na kilala dahil swak na swak daw kami para sa isa't isa. Para kasing kwento sa mga palabas ang kwento namin. Varsity player ako samantalang school achiever naman si Geneva. Umagal ang relasyon naming dalawa at isa yun sa mga naging highlight ng high school life ko. Kaso sa kasamaang palad ay naging magulo ang relasyon namin ni Geneva nung pumasok na ako sa college. Mabilis na nag-mature ang perspective ko sa buhay samantalang nagpaiwan naman si Geneva. Nagbago ang standards ko dahil na rin sa bagong environment na pinasukan ko. Sa huli nag-decide kami dalawa na maghiwalay na lamang dahil sa magkaiba naming priority sa buhay. Pero hindi doon natapos ang love story namin, Papa Dudut. Fast forward after 15 years. Muli nagtagpo ang landas naming dalawa ni Geneva habang nakabakasyon ako sa Baguio. Excuse me, kuya. Pwede po ba magpakuha ng picture? Picture? Sure, sige. Teka, Geneva? Oh my gosh! Sam! Ako nga! Uy, kumusta ka na? Okay naman! Ito, office girl na. Grabe, long time no see ah. Tagal na rin pala, no? Kung hindi tayo nagkita. Oo nga, high school pa ako noon eh. 10 years na mahigit. Tama ba? 15 years to be exact. Ang galing! What are the odds na dito pa talaga tayo sa Baguio magkikita? Nakakatuwa nga eh. Kumusta ka na? Mabuti naman ako. Lisensyadong nurse na at gabi-gabing pagod. Ang galing! Saan ka nag-work ngayon? Sa public or private? Sa private ako, nursing assistant. I see. Sino naman kasama mo ngayon? Workmates, tsaka ilang kaibigan. Ikaw, mag-isa ka lang? Actually, kasama ko yung family ko nagbabakasyon. Kaso nasa Burnham Park sila ngayon eh. Gusto raw nilang mag-chill doon. Ako gusto ko mamasyal, kaya iniwan ko na lang sila. Nag-solo flight na lang ako kasi sayang yung oras. Marami kaya akong gustong pasyalan dito sa Baguio. Ilang araw ba kayong magsastay dito? 2 days lang. Last day na namin ngayon. Balik na kami sa Manila mamaya. I see. Kami naman, kararating lang namin. 3 days kami rito. Nice! Nakakit na ba kayo sa Benguet? Sa may strawberry farm? Hindi pa, pero plano namin pumunta dun mamaya. Punta kayo kasi in season ng strawberry ngayon. Pwede kayo mag-strawberry picking. Mas mura kaysa sa mga naka-display. Galing kami din kahapon. Sige, sasabihan ko yung mga kasama ko mamaya. Nasaan pala sila? Bakit isa ka lang ngayon dito? Nandun sila, bumibili ng souvenirs. Nagpaiwan na ako rito kasi ang ganda ng view. Oo nga eh. Napaka-peaceful, no? Tama, nakaka-relax. Ito yung maganda sa Baguio eh. Masarap siguro manirahan dito. Maganda yung klima, tapos maganda yung environment, ang daming puno. Di ba nga, isa to sa mga lugar na gusto mong puntahan noon? Oo, tapos after 15 years, bago ko natupad yun. Wait,
Ngayon ka pa lang nakapunta rito sa Baguio? Oo, first time ko lang. Kaya nga sinusulit ko na eh. Mag-extend ka na lang kung gusto mo. Sama ka sa amin. Huwag na, uy, nakakahiya. Tsaka hindi ko kilala yung mga kasama mo, baka ma-OP pa ako. Isa pa, may work na ako bukas. Sayang naman. Kung nalaman ko lang ng mas maaga na nandito ka pala. Kanina pa dapat kita in-invite. Paano ba naman malalaman yun na ilang years na tayong walang contact simula nung maghiwalay tayo? Oo nga no. Hindi tayo friends sa Facebook. Hindi. Naging busy na rin kasi tayo sa kanya-kanya nating buhay since then. Tsaka hindi pa uso Facebook noon. Tapos nung sumikat yung Facebook, nawala na yung connection natin. Pero maganda naman yung naging hiwalayan natin, di ba? I mean, pareho tayo nag-decide na di nag-workout yung relasyon natin. Kaya tayo naghiwalay. Oo. Busy ka na masyado sa studies mo noon. Samantalang ako, yung first time makaranas ng puppy love, kinulang sa atensyon. Sa huli, nag-decide tayong tapusin na lang yung relasyon natin kaysa pareho tayong mabaliw. Yeah, ganun na nga yung nangyari. Pero at least, in good terms pa rin tayo kahit pa paano. Hindi awkward, surprisingly. Kaya nga eh. Kumbaga, part na lang yun ng history natin. Totoo! So kung hindi ka busy, picture naman ako. O sige, akin na. San ka ba? Dito banda, kunin mo yung view ha. Whole body ba? Ikaw na bahala. May tiwala naman ako sa'yo. Basta click-click mo na lang, tapos magpo-post na lang ako para marami akong pagpilian. Okay, sige. 1, 2, 3. Smile! Pagkatapos ng pagkikita namin yon ay hindi na nawala pa sa isipan ko si Geneva. Wala siyang pinagbago, prime and proper pa rin, katulad nung una ko siyang nakita sa unang araw ng pasukan. Hindi ko alam kung bakit pero sa muling pagkikita namin ay parabang may nabuhay sa puso ko noong araw na yon. Pagkawi sa hotel ay agad kong hinanap ang Facebook ni Geneva at doon ay inesto ko ang profile niya. Mangilan-ilan lang ang pictures niya online. Karamihan ay puro mga shared posts tungkol sa libro, pusa at mga travel destination. Ang pag-i-stalk kong ginawa kay Geneva sa Facebook ay umabot hanggang sa magdamag dahil pati comments at ilang interactions nito ay binasa ko. At isang napansin ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa siya nagka-boyfriend simula noong nagkahiwalay kami. O baka hindi lang siya masyadong ma-post pagdating sa love life niya. Natuwa ako sa kalamang yon hanggang sa napaisip ako, Papa Dudut. What if magkaroon kami ng second chance? Habang iniisip yon ay aksidente akong nakapag-react sa isa sa mga picture nito from 5 years ago. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Dahil kapag nag-notify yon kay Geneva ay malalaman niyang ini-stalk ko ang account niya. Kaya bago pa man niya makita ang notification ay inunahan ko na siya. Dali-dali ko siyang inaad at saka nag-send ako ng message sa kanya. After 5 minutes ay inaccept niya ang friend request ko at nag-reply sa message ko. Pauwi na raw sila that time at sakto ang message ko dahil bored daw siya sa biyahe. Nang gabing yon ay nakapag-usap kami hanggang inabot kami ng umaga. Doon na po nagsimula ang reconnection naming dalawa ni Geneva. Pagkabalik ko sa Metro Manila ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko siyang in-invite para sa isang date, Papa Dudut. Eto, idagdag mo na sa bill. Wag na. Ako na. Total, ako naman yung nag-invite for dinner. Hindi, I insist. Hati na lang tayo sa gastos. Pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Ikaw na lang taya sa sunod. Okay, sige. Bahala ka. Maganda rin yung style mo, ha? Anong ibig mo sabihin? Ganyan ba style mo para makakuha ng second date? Hindi ah. Kung gusto ko ng second date, mag-i-invite ulit ako. Hindi ko nahihintayin na yung babae ang mag-aya ng date. Bakit? Gusto mo ba ng second date? Wala namang kaso sa akin kahit ilang dates pa yan. Single naman ako eh. Ikaw, baka may problema sa'yo. Baka mamaya may boyfriend ka kayo dyan tapos nakikipag-date ka pa sa ibang babae. Don't worry, wala akong girlfriend. Bakit naman? Ewan ko, baka napagod na rin ako sa dating scene. Hirap mag-alaga ng relasyon eh, lalo na kung hindi naman nag-work. Minsan, akala mo compatible kayo ng partner mo, pero pagtagal, nare-realize mo na hindi pala kayo swak.
Well, part yun ng pakikipag-date eh. Trial and error, kumbaga. Kung hindi nag-work, wala kayong magagawa. Pero for me, nasa pag-aalaga yan ng dalawang tao. Kung hindi nyo kayang alagaan yung relationship nyo, hindi talaga kayo mag-work. Kaya nga sabi nila, huwag kang pumasok sa relasyon kung hindi ka pa ready. Kasi sa relasyon, give and take yan. Hindi pwede yung isa lang yung nagmamahal. Hindi pwede yung isa lang yung nag-e-effort. Parang pagsasayaw lang din yan. Para magkaroon kayo ng rhythm, kailangan nasa parehong tempo kayo. Parang ang lalim naman ng pinanguhugutan ng mga sinabi mo. May failed experiences na rin naman ako pagdating dyan. Kaya marami na rin ako natutunan. Heartbreaks make your heart stronger. Sabi nga nila, kailangan mo magkamali para matuto. Kailangan mo masaktan para sa susunod, mas magiging maingat ka na sa mga bagay-bagay. Totoo rin naman. Pero minsan, meron din namang mga pagkakamali na kaya pa ring ayusin di ba? Oo, lahat naman ng pagkakamali pwedeng ayusin. Katulad na lang nung nasa high school tayo. Marami tayong pagkakamali sa relasyon natin nun, kaya hindi nag-work. Bata pa kasi tayo noon. Hindi pa natin alam yung mga ginagawa natin. Pero pwede pa kaya natin yun ayusin? Ayusin? Ano pa nga ayusin natin dun? Matagal na yun. Hindi, I mean, may chance pa ba na, alam mo na, single ka, single ako. So, Paparamdam ka ba ulit? pwede pa ba? Na-try natin ulit? Bakit naman hindi? Tulad nga na sinabi mo, pareho tayong single. Basta ba itong gagawin natin, sigurado na. Hindi yung susubok tayo ulit, tapos kapag hindi nag-work, titigil agad. Ganun yung nangyari sa atin noon eh. Iba na ngayon, Geneva. Nag-mature na tayo. Iba na ang tingin natin sa mundo. Siguro naman hindi na mauulit yung nangyari noon. Tingnan natin. Huwag nating madaliin para wala nang pagkakamaling mangyari. Sige, agree naman ako sa sinabi mo. So, since pumayag kang ligawan kita ulit, paano ba yan? Mas mapapadalas na ang date natin. Walang problema sa akin, basta share tayo sa gastos, okay lang. Bakit naman? Ayaw mong nililibre ka? Ayoko nung binibaby ako eh. Kaya ko naman ang sarili ko. Ayoko yung mindset na porket babae ako, kailangan ako yung inaalagaan. Wala dapat yan sa gender eh. Lalaki man o babae, dapat inaalagaan talaga. Gusto ko may fair treatment sa relasyon. Dapat na i-reciprocate lahat yung efforts. Wow! Hindi ko yan kakalimutan. Isa sa puso ko yung sinabi mo. Kaya sa susunod na date natin, ako naman magde-decide kung saan at kailan since ako ang magbabayad. Sure, ikaw bahala. Kung ano yung mga bagay na ayaw at gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Huwag ka mag-alala. Mas vocal na ako ngayon kesa noon. Which is a good thing naman. Ano, tara na? Baka matraffic pa tayo sa daan. Sige, ihatid na kita. Thank you. Papadudot willing naman si Geneva na subukan ulit naming buhayin ang dating relasyon namin na hindi nagtaga dahil masyado pa kami mga bata noon. Pareho naman kaming single noong time na yon kaya wala naman siguro masama kung bubuksan ulit namin ang mga puso namin para sa isa't isa. Sa loob ng 2 buwan ay niligawan ko si Geneva hanggang sa napasagot ko siya sa pangalawang pagkakataon. Maraming pinagkaiba ng naging relasyon namin noong time na yon kumpara noong bata pa lamang kami. Noong nasa high school pa lamang kami ay parang nangangapapa si Geneva dahil first time lamang niyang magkaroon ng boyfriend. Ako naman dahil bata pa ay hindi rin ako gaanong nagseryoso pagdating sa pag-ibig. Pero that time, noong nagkabalikan kami matapos ang mahabang panahon, ay di hamak na mas nag-mature na ang pagtingin namin sa mundo. Wala nang mga mababaw na misunderstanding. At kapag nagkakaroon kami ng problema, ay mas malawak na ang pag-iisip at pangunawa naming dalawa. Papadudot si Geneva yung tipo ng tao na mabait sa mabait pero kayang-kaya rin niyang alagaan ng sarili niya. May sarili siyang prinsipyo at kaya niyang ipaglaban ang sarili niya nang hindi nang lalamang ng tao. Sobrang in love ako sa kanya noon kaya hindi ko tuloy maisip kung bakit nagawa ko siyang hiwalayan. Noong mga bata pa lamang kami. Sa mga sumunod na taon ay naging maayos ang relasyon naming dalawa.
Na-balance namin ang personal life at buhay pag-ibig. Sabi nila hindi kayang pagsabayin ang mga tawang karir at love life, pero sa kaso naming dalawa ni Geneva ay nakaya naming gawin yon. Nasa tao lang talaga ito kung nasa maayos ba na lugar ang priorities nila sa buhay. Sabi ni Geneva, alam namin ang lugar namin, estado ng relasyon, at ang mga goal namin sa buhay kaya kami nagtagal. At sa pagsasama namin yon ay nagkaroon ng blessing noong nagdalang tao si Geneva, Papa Dudut. Bago pa man ipanganak ni Geneva ang panganay namin ay naisipan naming magpakasal. Simpleng wedding lang ang naganap at tanging kamag-anak at close friends lang ang dumalo sa kasal. Naisip kasi namin, Papa Dudut, na mas magandang maging practical na lamang. Ang importante naman sa kasal ay ang pag-iisang dibdib namin ni Geneva at hindi ang mga damit o kung anumang marangyang pagkakagastusan. Sa halip kasi na sa kasal ubusin ang ipon namin ay mas magandang gastusin na lamang namin ito para sa mga pangangailangan ng baby namin. Baby boy ang ipinagkaloob sa aming anak na pinangalanan naming Joseph. Bilang bagong magulang ay mahirap ang naging adjustment namin ni Geneva. Wala kaming ka-ideya-ideya kung paano ba bumuhay ng isang bata dahil hindi pa naman namin ito naranasan. Nahirapan man ay mabilis din naman naming natutunan kung paano ang maging magulang kay Joseph. Sa tulong na rin ng mga kakilala at mga nababasa namin sa internet. Noong first time ngang magkasakit ni Joseph ay halos hindi kami nakatulog ni Geneva dahil buong magdamag namin siyang pinabantayan. Mabuti na lamang at may kaalaman ako sa medisina. Kahit papaano ay kaya kong bigyan ng karampatang first aid ang anak namin kapag nagkakaroon ito ng sakit. Pero dumating ang araw kung saan ay nagkaroon ng mataas na lagnat si Joseph. Dahil hindi naman namin malaman kung ano ang nararamdaman nito, ay minabuti naming dalhin na lamang sa ospital ang anak namin para masuri siya ng doktor, Papa Dudut. Ilang oras pa kaya bago natin malaman kung ano yung sakit ni Joseph? Maya-maya lang, meron na silang findings. Malalaman ba talaga nila kung anong problema kahit x-ray lang yung kinuha? Actually, for confirmation lang minsan yung x-ray. Katulad sa pneumonia, kapag na-check na ng doktor yung bata based sa symptoms, may initial findings na sila. Magdadagdag lang sila ng iba pang tests para ma-confirm kung tama yung diagnosis nila. Pneumonia kaya yung sakit ni Joseph? Yun din ang hinala ko eh. Pero paano naman mahahawa si Joseph ng sakit kung hindi naman natin siya inilalabas? Nasa bahay lang kami lagi eh. Yan din ang palaisipan sa akin eh. Pero, naaalala mo pa ba last week nung nagpunta tayo kina mama at papa? Nung bumisita tayo sa bahay niyo? Oo, masyadong naalim yung mga kamag-anak ko dun. Pinagpasapasaan nila si baby. Pwedeng dun siya nahawa ng virus o bacteria. Grabe. Ganun ba kadaling mahawa ang bata? Akala ko ba malakas ang immune system ng mga baby? Malakas ang immune system nila. Pero hindi pa rin natin maiiwasang mahawaan siya ng ibang tao. Tatlo kasi yan eh. Kapag pneumonia ang pinag-uusapan, pwedeng dahil sa virus, sa bacteria o fungal infection. Anong doon ang pinakamalala? Madali lang gamutin ang pneumonia, lalo na kapag nasa early stage pa lang. Kung dahil yan sa virus, gamot lang ang katapat niyan. Sana bumalik na yung doktor. Kanina pa ako nag-aalala eh. Nasa ospital na tayo. Sila na ang bahala kay baby. Magtiwala ka na lang sa kanila. Alam nila ginagawa nila. Ganito pala maging magulang, nakaka-stress. Ngayon, gets na natin kung bakit napaka-overprotective sa atin ng mga magulang natin noon. Oo nga eh. Akala ko noon, okay lang sila. Pero ngayong ako na mismo yung nasa lugar nila, overthink talaga ng malala. Tama nga yung sinasabi nila na gagawin ng magulang ang lahat para sa kapakanan ng kanilang anak. Tsaka lang talaga mababago ang perspective mo kapag nagkaanak ka na mismo. Sa susunod, mas maging maingat na lang tayo pagdating kay Joseph. Huwag muna natin siyang iharap sa maraming tao. Lalo na ngayon, ang daming sakit na nagkalat dyan. Mahirap din namang sisihin yung mga kamag-anak mo kasi first time lang din naman nilang makita si Joseph nung nagpunta tayo dun. Oo, gets ko rin naman sila. Hindi ko naman sila sinisisi. Hindi ko lang din kasi inaasahan na
Mahahawaan siya ng sakit doon. Next time, alam na natin kung anong gagawin. Nangangapa pa tayo eh. Kaya hindi talaga maiiwasang magkaroon ng pagkakamali. Hirap talaga. Kapag may buhay nang nakaasa sa'yo. Nasanay na ako dyan. Marami ng buhay ang inasa sa akin sa ospital eh. Siyempre, nurse ka. Pero iba pa rin kapag buhay na ng kadugo mo yung nakaasa sa'yo eh. Sa inyo, okay lang kahit ano mangyari kasi hindi nyo naman kakilala yung mga inaalagaan yung pasyente. Hindi ganun yun. Hindi porket hindi namin kamag-anak yung mga pasyente namin, hindi na kami apektado. Apektado pa rin kami kasi syempre, tao pa rin yun eh. Tao rin kami. At kapag nagkakaroon kami ng pasyenteng hindi nakakasurvive, mabigat din yun sa dibdib. Pero proud ako sa profession mo. Kayo yung isa sa pinaka-importanting tao sa mundo ngayon dahil kumbaga, kayo yung nagbibigay ng second chance sa mga tao lalo na kung life and death situation yung pinag-uusapan. Kaya nga ako pumasok sa medical field dahil dyan eh. Ano kayang update? Mako-confine kaya si Joseph? Tanungin mo na kaya, total kakilala mo naman yung doktor niya. Sige. Ikaw na muna magbantay kay Joseph. Makikibalita lang ako sa labas. Okay, sige. Lumabas na pneumonia nga ang sakit ng anak namin, Papa Dudut. Agad naman siyang ginamot ng doktor at mabilis na bumaba ang lagnat nito. Pagka-discharge ay niresetahan kami ng gamot para ipagpatuloy ito sa bahay. Akala namin noon ay magiging okay na ang bata dahil malaki ang tiwala ko sa doktor na tumingin sa kanya. Pero sa mga sumunod na araw ay biglang bumalik ang lagnat nito at mas lumala pa ang estado ni Joseph. Overnight ay bigla itong nahirapang huminga at nagsimulang magsusuka. Mataas din ang heart rate niya at noong nagsimulang mag-iba ang kulay ng balat nito ay itinakbo na namin siya kaagad sa ospital. Pagdating sa ospital ay natagalan pa bago natignan si Joseph dahil tinawagan pa nila ang doktor nito. Wala pang isang oras ay ibinalita na sa amin ng doktor na papunta na pala sa septic shock ang bata. Ginawa raw nila ang lahat ng makakaya nila pero sa uli binawian na ng buhay si Joseph. Noong time na yon ay ayaw mag-sink in ng balitang yon sa isipan ko. Sobrang in denial ako dahil nitong nagdaang araw ay okay na ang baby namin. Sa sobrang pagkabigla ay parang tumigil ang mundo ko. Hindi nag-function ang utak ko at saka ko na lamang na-realize na totoo nga ang nangyari noong nakita kong halos mapaupo na sa sahig ng ospital si Geneva habang umiiyak. Papadudot 8-month-old lang si Joseph noon at nangyari ang pagkamatay niya 3 araw bago magpasko. Geneva, okay ka lang? Hindi ako okay sa'yo. Bukas na ang libing ng anak natin paano ko magiging okay. Ayaw mo bang magpahinga na muna? Maaga pa tayo bukas. Hindi ako pagod. Buong araw lang naman ako nakaupo rito sa tabi ng kabaong ni Joseph eh. Bakit ko kailangan magpahinga? Baka lang gusto mo magpalit muna tayo ng pwesto. Ako muna magbabantay dyan. Para kung gusto mong mag-unat ng katawan o kumain, maligo, matulog. Ilang araw ka ng puyat eh. Hindi ako aalis dito. Hindi ko iiwan ang anak ko. Geneva, Ano bang gusto mong gawin ko, Sam? Hayaan mo na muna ako rito. Gusto ko pa makasama ang anak ko. Bakit ba? concerned lang naman ako sa kalusugan mo eh. Ayoko magkasakit ka. Mas maganda nga yun eh, para mamatay na rin ako. Geneva naman. Ginawa ko naman lahat eh. Naging maingat naman akong ina. Naging maalaga naman ako. Hindi naman ako nagpabaya eh. Oo, alam ko. Naging mabuti kang nanay kay Joseph. Alam ko yun kasi nakita ko mismo kung papaano mo inalagaan ang anak natin. Pero bakit? Bakit wala na siya? Bakit nakahiga na siya sa kabao ngayon? Dapat sinunod ko na lang yung kutob ko. Dapat itinakbo ko na agad siya sa ospital nung bumalik yung lagnat niya. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi mo naman alam eh. Yun nga yung point, Sam! Dahil sa kabubuhan ko, namatay ang anak ko! Hindi mo kasalanan yung nangyari, Geneva.
Huwag mong sisihin sarili mo. Hindi dapat mong sisihin. Ako yun. Ako yung nurse. Inaral ko yung mga bagay na yan. Tapos, ako yung walang nagawa. Ang hirap lang tanggapin. Alam ko, pero kailangan nating maging matatag. Hayaan mo muna ako magluksa. Hayaan mo muna ako maging mahina dahil sa ngayon wala pa ako sa lugar para maging matapang. Hindi ko patanggap. Hindi ko patanggap na wala ng anak natin. Hindi naman bawal maging mahina eh. Pero hindi rin maganda na pinapabayaan mo yung sarili mo dahil sa nangyari. Geneva, ayoko makita ka nagkakaganito. Magluksa tayo pero alagaan din dapat natin mga sarili natin. Kaya mo bang gawin yun? Susubukan ko. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo sa akin, ipagluluto kita. Kahit ano. Hindi gumagana ang isip ko ngayon. Ipagluluto kita ng pagkain pero kailangan mong ubusin yung lulutuin ko, okay? Naiwan muna kita. Nagluluto lang ako. Sam, Ano yun? pwede bang humingi ng pabor? Anong pabor yun? Pwede bang i-extend muna natin yung buron ni Joseph? Hindi ba pwedeng makasama muna natin siya kahit hanggang sa bagong taon lang? Pero sabi nila mama, bawal daw yun eh. Hindi raw magandang salubungin ng bagong taon na may patay. Wala akong pakialam sa pamahiin na yan. Gusto ko pa makasama si Joseph ng mas mahabang panahon. Itingnan ko kung anong pwedeng gawin. Nakaschedule na rin kasi lahat eh. Please. Susubukan kong kontakin yung simbahan. Pati na rin tong chapel. Baka sakaling mapakiusapan ko sila. Salamat. Kakausapin ko sila. At kapag na-extend yung burol, mangako ka sa akin na matutulog at kakain ka on time, okay? Pangako. Okay, sige. Susubukan ko pero hindi ko maipapangako na mapagbibigyan tayo. Lalo na't busy na rin ang mga tao ngayon. Subukan mo lang, please. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Antayin mo ako rito. Dadalang kita ng pagkain mo. Malaki ang naging epekto ng pagkawala ni Joseph sa relasyon naming mag-asawa, Papa Dudut. Para bang sa mga sumunod na buwan ay hindi na namin na-enjoy ang buhay. Noong nagbagong taon nga ay sa halip na mag-celebrate ay natulog na lamang kami ng maaga. Hindi kaya ng puso naming salubungin ang bagong taong wala na ang anak namin. Pakiramdam kasi namin ay parang wala kaming karapatang magsaya dahil napabayaan namin si Joseph. Mabuti na lang at noong oras na yon, na sobrang napanghihinaan kami ng loob ng asawa ko ay nandoon ang mga kamag-anak at kaibigan namin na naging sandalan at suporta namin sa aming pagluluksa. Sa mga sumunod na taon ay parang lagi nang may puwang sa buhay namin na hindi mapunan-punan. Hindi namin namamalaya na dahil sa nangyari ay unti-unti na naming napabayaan na Geneva ang pagsasama namin. Bawat araw ay naging mabagal. Saka na lang kami napapanatag tuwing natutulog kami dahil yon lang yung time na hindi namin nararamdaman ang sakit ng pagkawala ng anak namin. Pero tuwing gumigising kami, agad din kaming binabalot ng lungkot. Matagal bago namin natanggap ang katotohanan na matagal bago namin napatawad ang mga sarili namin. Sa mga panahon na nagluluksa kami, ay nalayo ang loob sa akin ni Geneva. Nagbago ang ugali nito. Hindi malungkutin siya at tahimik at doon ko napansin na nagpatuloy ang pagkasira ng pamilya namin simula noong namatay si Joseph, Papa Dudut. Dahil sa mababang moral naming pareho ni Geneva, napabayaan namin ang buhay namin bilang mag-asawa. Parang bumabangon na lamang kami para gawin ang mga dapat gawin. Ako mismo ang nakasaksi kung papaano unti-unting nawala ang ningning sa dating masayang mga mata ng asawa ko. Inamin sa akin ni Geneva na para bang wala na raw purpose sa buhay niya. Trabaho niya ang maging ina sa anak namin pero hindi man lang daw niya nagawa yun ng maayos.
Siyempre, Papa Dudut, hindi ko hinayaang ganon ang maramdaman ni Geneva. Araw-araw kong pinapaalala sa kanya kung gaano siya kabuti at kagaling na ina. Walang may gusto sa nangyari at kahit anong pagsisisi pa ang gawin namin, ay hindi na nito may babalik pa ang buhay ni Joseph. Kung sabayan ko si Geneva sa kanyang kalungkutan ay hindi maghihilom ang mga sugat namin. Kaya ako na ang kusang bumangon para tulungang makatayo at makabalik sa dati ang asawa ko. Bilang padre di pamilya, ayoko maging ang asawa ko ay mawala sa akin kaya ginawa ko ang lahat para sabay naming magamot ang sugat sa pareho naming puso. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang ilahin kami pababa ng trahedyang nangyari sa buhay namin. Ako ang nagsilbing motivation ni Geneva para magsimula ulit at hindi ako pumayag na hindi ko maibabalik ang dating Geneva na malakas, matapang at puno ng positibong pananaw sa buhay. What if lumabas na tayo this weekend? Tagal na tayong hindi namamasyal eh. Marami akong trabaho dito sa bahay eh. Nagliligpit pa ako ng gamit. Eh di sa susunod na weekend, kung kailan hindi ka busy, sabihin mo lang sa akin para makapagpaalam ako sa trabaho. Huwag na. Wala pa ako sa mood magsaya ngayon. Tulungan na lang kita. Ano ba yung mga ginagawa mo? Nagliligpit ng ano? Basta, tapos na akong kumain, maiwan na kita rito ah. Maliligo pa ako. Sandali, tapos ka na? Hindi man lang nabawasan yung pagkain sa pinggan mo ah. Hindi ako masyadong gutom. Wala akong gana. Kahapon, yan din ang sinabi mo. Wala nang nutrients na nakukuha yung katawan mo. Kaya lagi kang walang gana sa ibang bagay. Sam, alam natin ang dahilan kung bakit wala akong gana sa buhay ngayon. Alam ko, pero hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan mo planong parusahan yung sarili mo dahil sa nangyari? Hanggat kailan ko gusto. May problema ba ron? Oo, marami. Hindi maganda tong ginagawa mo sa sarili mo. Sabi mo magluksa ako hanggat kailan ko gusto. Hanggang ngayon, nagluluksa pa rin ako sa pagkamatay ni Joseph. Ngayon, bawal bang gawin mo? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ilang buwan na yung lumipas. Kahit sana naman may makita akong improvement. Huwag mo akong pangunahan sa mga nararamdaman ko kasi hindi mo alam kung ano yung araw-araw yung tumatakbo sa isipan ko. Nawalan din ako, Geneva. Masakit din para sa akin yung nangyari. Oo, anak mo siya. Nakasama mo siya ng 8 buwan. Pero ako, mas mahaba ang pinagsamahan namin ni Joseph dahil dinala ko siya ng 9 na buwan bago natin siya nakasama. Magkaiba tayo ng nararamdaman, Sam. So ano to? Kompetensya na kung sino yung mas matagal na kasama ng bata? Ikaw naman na nagsimula eh. Hindi porket tanggap ko na wala na si Joseph, ibig sabihin nun, matatanggap ko na rin yung nangyari. May kanya-kanya tayong proseso ng pagluluksa at magluluksa ako hanggat kailan ko gusto. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko matatanggap na wala na ang anak ko. Sorry, hindi kita pinipilit na tanggapin ang nangyari. Hindi rin totoo na nakamove on na ako mula sa pagkawala ni Joseph. Ako rin naman, may mga panahon na nagsisisi ako, nangihinayang. Siguro nga, totoo na mas masakit para sa iyo yung nangyari dahil mas mahaba yung naging pagsasama niyong mag-ina. Literal na ikaw ang bumuo sa kanya eh. Gusto kong maghili ang puso mo. At kung hindi ka pa ready, okay lang. Katulad nga ng sinabi ko noon, walang mali sa pagiging mahina. Walang mali sa pagiging malungkot pansamantala. Pero hindi pwedeng manatili ka na lang na mahina at malungkot dahil hindi ka makakaahon sa kinaroroonan mo kung habang buhay mong dadali ng sakit. Nasasaktan ako tuwing nakikita kitang nagkakaganito. Araw-araw, pinapanalangin ko na sana bumalik na tayo sa dati kasi namimiss ko na yung asawa ko. Pasensya ka na. Hindi ko naman ginusto na ganito yung maramdaman ko eh. Sobrang sakit lang talaga para sa akin. Sorry, alam ko pati ikaw nasaktan din sa nangyari. Sorry kung bigla na lang ako nag-shutdown. Susubukan ko, Sam. Salamat. Gusto ko na ulit makita yung babaeng matapang at independent na nakilala ko. Gusto ko nang bumalik yung dating Geneva. Hindi man ngayon pero sana makita ko na ulit siya. Salamat sa pag-intindi.
Maiwan na kita. Matutulog ka na ba pagkatapos mong maligo? Oo, sana. Pagod na tong katawan ko. O sige, magpahinga ka na. Pero bukas, pwede mo ba akong samahan? Saan? Sa simbahan. Matagal ka nang di nagpupunta sa simbahan. Samahan mo ako bukas. Okay, sige. Sasamahan kita. Ganun na nga po ang ginawa namin ni Geneva, Papa Dudut. Nagtulungan kami para makabangon mula sa nangyari sa aming pamilya. Pilit namin kinalimutan ang masamang pangyayaring yon sa buhay namin at sinubukan itong ibaon na lamang sa nakaraan sa pamamagitan ng paggawa ng bagong memories. May times na nagkakaroon kami ng relapse, lalo na tuwing may mga importanteng okasyon sa buhay namin at naaalala naming hindi na kami kumpleto. Pero time heals, ika nga nila. Dahil unti-unti ay natanggap din namin ang katotohanan na wala na talaga si Joseph. Nag-focus ako sa trabaho para makalimot, samantalang si Geneva naman ay naghanap ng mga bagong pagkakabalahan para maibsan ang kanyang pangungulila. Thankfully ay nagkaroon ng magandang balita sa buhay namin matapos ang mahabang kalungkutan noong nalaman naming buntis si Geneva. Sobrang saya naming pareho dahil nagkaroon kami ng second chance para maging magulang ulit. Dahil babae naman ang naging anak namin, Papa Dudut, at pinangalanan namin itong Lorraine. Sa pagkakataong yun, ay doble-doble na ang ginawa naming pag-iingat para sa pangalawang anak namin. In-spoil namin siya sa lahat ng bagay, ginawa namin ang lahat para hindi na maulit pang nangyari kay Joseph. Kaunting kagat lang ng insekto o lamok ay agad naming ginagamot ang bata. Mapaubuman o sipon, sakit ng tiyan at kung ano-ano pang tipikal na sakit ng bata ay nagiging okay na kami pagdating doon dahil ayaw na naming maulit pa ang nangyari noon. Sa kabutihang palad ay napanaki naman naming maayos na bata si Lorraine sa sumunod na 9 na taon, Papa Dudut. Salamat po. Keep the change na lang po. Oh, ayun na yung favorite mong puto bumbong. Salamat, Daddy! Isa lang po binili nyo. Wala po kayong binili para sa inyo ni Mami. Sa susunod na lang. Busog pa ang daddy mo eh. Ako naman pass muna kasi kumain na ako niyan kahapon. Ikaw hindi ka ba nagsasawa dyan? Araw-araw ka nang kumakain yan ah. Mamaya maging kakulay mo na yung puto bongbong. Sige ka. Never po ako magsasawa sa puto bumbong. Ito na po yung best food sa buong mundo. Ay sus! Basta talaga simbang gabi. Automatic nang may kasamang puto bumbong, no? Kaya nga mas maaga pa itong nagigising kaysa sa atin eh. Puto bongbong lang yata habol mo kaya ka nagsisimbang gabi. Hindi po. Siyempre, nagpupunta po ako sa church para mag-pray kay Jesus. Ano namang pinipray mo? Na ano po, sana po maging healthy kayong dalawa ni Mami. Ang sweet naman ang baby ko. Alam mo ba na pag nakumpleto mo raw ang simbang gabi, magka-grant yung wish mo ngayong Pasko? Talaga po? Oo! Kaya po siguro hindi natupad yung hiling ko last year kasi hindi natin nakumpleto yung simbang gabi. Teka, hindi ba natin nakumpleto yung last year? Hindi yata. Hindi ko na rin maalala eh. Hindi po natin nakumpleto. Nakasulat po yun sa diary ko, kaya alam ko po yun. Last year po kasi, may work po sa hospital si Daddy. Tapos, puyat ka rin po, Mami. Kaya po hindi tayo nakapunta. Tanda mo pa talaga yun? Opo, kaya please po, kumpletuhin natin tong simbang gabi ngayon para naman po makahiling po ako sa Pasko. Ano bang hiling mo sa Pasko? Secret po. Baka po hindi magkatotoo eh. Sabihin mo na. Promise ko. Kukumpletuhin natin ngayon ang simbang gabi para magkatotoo yung wish mo. O sige na nga, sasabihin ko na nga po. Ang hiling ko po ngayong Christmas, sana po magkaroon na ako ng baby brother. Gusto mo ba magkaroon ng kapatid? Opo, palagi ko po yung pinagpe-pray bago ako matulog eh. Ayaw mo bang maging only child? Para ikaw lang ang princess namin? Gusto ko po nang may kalaro ako eh. Ang boring po sa bahay kapag pareho kayong busy ni Mami. Hayaan mo. Ako na lang magiging playmate mo. Ayoko po. Gusto ko po
baby brother. Lagot ka. Gusto pa raw ng isa oh. Kasalanan mo to eh. Sinabi mo pa kasi na kailangang humiling kapag nakumpleto yung simbang gabi. Napasubo tuloy tayo. Hindi ko naman alam na kapatid pala ang gusto nito. Kala ko, laruan o gadget lang yung wish niya. Para sana magka-idea ako kung anong ireregalo ko sa kanya sa Pasko. Paano ko ibabalot yung baby niya? Paano ka makakabuo ng baby na aabot sa Pasko? Yun ang problema. E di next year na lang. Seryoso ka? Siraulo ka talaga. Bakit? Ayaw mo na ba? Hindi sa ayaw. Ang tanong, kaya ko pa ba? Magpo-42 na ako next year. Hindi na kaya ng katawan ko magkaanak ulit. Ikaw na lang kung gusto mo. Eh kung pwede lang sanang magbuntis ang lalaki. Ako na lang yung magbubuntis. Daddy, Mami, naririnig ko po kayo. Okay lang naman po kung hindi na ako pwedeng magkaroon ng kapatid. Bigyan niyo na lang po ako ng tablet. O ayan, narinig mo, humihirit. Tablet daw. Tingnan natin kung makakapunta si Santa sa atin ngayong Pasko. Makabigyan ka niya ng tablet. Pwede rin pong papi para naman po meron akong kalaro. Mas maganda nga yun. Matagal ko na rin gusto magkaroon ng aso. O sige, mag-a-adapt tayo ng papi in one condition. Ano po yun? Need mong makumpleto ang simbang gabi, okay? Oo naman po! Wala pong problema yon. Basta ba hindi kayo masyadong busy ni Mami eh. Para po may kasama akong pumunta sa church. Yun naman pala eh. No problem yan. O siya, umuwi na tayo. May pasok pa ang daddy mo mamaya. Simula pagkabata, Pasko na ang pinaka-paborito kong holiday sa buong taon. Yun kasi yung panahon kung kailan overwhelming ang saya na nararamdaman ng buong pamilya namin. Pakaramdam namin ay napaka-positibo ng lahat. Puno ng energy at lahat ng tao'y masaya't nagdiriwang. Taon-taon ay sinisiguro kong nagkakaroon ako ng time na makasama ang pamilya ko lalo na tuwing Noche Buena. Yung bonding time na namin bilang pamilya ang paghahanda ng pagkain at pagkakaroon ng family bonding habang nag-aantay na sumapit ang alas 12. Minsan nagmo-movie marathon kami. May pagkakataon naman na naglalaro kami ng board games. Every year ay sinisiguro namin mas enjoy ang bawat Pasko kaysa sa nakaraang taon. Pagsapit ng Noche Buena, salo-salo kaming kumakain sa mga masasarap na handa at tuwing nangyayari yun. Isang bakanting upuan ang inilalaan namin sa hapagkainan para sa anak namin si Joseph. Wala na siya sa buhay namin pero gusto namin ni Geneva na tuwing Pasko ay may espesyal na lugar ang panganay namin sa aming pamilya. Sa ganung pagkakataon ay nararamdaman namin na mas buo kami bilang pamilya. Gusto naming ipakita na kailanman ay hindi mawawala sa puso namin si Joseph. Pero papadudot ang hindi ko inaasahan noong taong yon. Sa halip na isang bakanting upuan lang ang kailangan kong ihanda sa pagsapit ng Pasko, ay 2 upuan pala ang mababakante sa mismong araw ng Noche Buena. Katatapos lang ng simbang gabi noon, tuwang-tuwa si Lorraine dahil sa wakas ay makakapag-wish na siya dahil nakumpleto na niya ang pagsisimba simula noong nagsimula ang simbang gabi. Dala ang paborito ni Lorraine na puto bumbong ay pauwi na kami noon at nagdesisyon na kung ano ang mga pelikula na papanoorin namin buong araw habang naghihintay para sa Noche Buena. Nakahanda na rin ang grocery list ni Geneva dahil marami siyang planong lutuin noong araw na yun. Sobrang saya ko noon dahil kumpleto ang pamilya ko. Wala kaming problema, wala kaming inaalala. Ang mga regalo namin para sa isa't isa ay nakabalot na at naghihintay na sa bahay. Nakaready na rin ang mga pailaw na sisindihan namin pagsapit ng hating gabi. Pinabagtas namin ang daan pauwi at nakikinig sa mga classic na Christmas songs. Ay isang pick-up ang biglang bumangga sa sasakyan namin. Napuruhan ang likod ng sasakyan kung saan ay nakaupo si Lorraine. Pagkaramdam ko sa impact ng banggaan ay biglang lumubog ang puso ko. Agad na pumasok sa isipan ko ang anak ko.
Natakot ako para sa kanya at biglang nanumbalik ang bigat ng puso ko 9 years ago nung nabalitaan kong patay na si Joseph. Ayokong mangyari ulit yon, Papa Dudut, pero yon ang nasa isip ko habang nagpapaikot-ikot ang sasakyan namin. Kahit nahihilo ay agad akong lumabas ng sasakyan para i-check ang anak ko. Duguan nito at wala nang malay. Agad ako nagsagawa ng first aid samantalang tumawag na noon ng tulong si Geneva. Mabilis kami nakarating sa ospital at doon ay agad na binigyang lunas ang anak namin. Sam, okay ka na ba? Oo, na-dislocate lang tong braso ko pero hindi na kailangang operahan. Mabuti naman. Ikaw, okay ka lang ba? Wala ka bang sugat? Wala. May ilang galos at pasalang ako. Malaking tulong yung suot ng seatbelt kaya hindi ako nakabuhan. Salamat sa Diyos at okay ka lang. Eh si Lorene, Wala pa siyang malay. Natahi na yung sugat niya sa braso. Tinamaan siya ng bubog eh. Pinukunan na siya ng CT scan ngayon para malaman kung may internal damage ba siya. Diyos ko, bakit ba ito nangyari kung kailan magpapasko? Kasalanan ko to eh. Aksidente yung nangyari at wala kang kasalanan doon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Maayos ang naging pagpapatakbo mo ng sasakyan. Kung may kailangan managot, dapat yung pick-up yun. Hindi nagminol sa intersection yung driver eh. Ano palang balita tungkol doon? Kumusta yung mga sakay ng kabilang sasakyan? Wala naman daw napuruhan sa kanila. Nakausap ko yung driver. Nandito rin sila sa ospital ngayon. Maya-maya may pupuntang pulis dito para mag-imbestiga. Gusto ko silang makausap. Nasaan sila? Sam, wag na. Pasko ngayon. Malala na itong nangyari sa atin kaya hayaan mo na lang muna sila. Paano ngayaan? Eh hanggang ngayon wala pang malay ang anak natin dahil sa kanila. Nasira raw yung brake ng sasakyan nila. Nakausap ko na. Humihingi na sila ng tawad sa nangyari. Tutulong naman daw sila sa mga gastos natin dito sa ospital. Hindi nila tayo tatakbuhan. Dapat lang. Pag may nangyari talaga kay Lorene, pananagutin ko sila. Walang mangyayaring masama kay Lorene. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sabihan mo ako kapag nandito na yung mga pulis. Gusto ko magsampa ng kaso sa mga bumangga sa atin. Reckless driving yun. Sam, wag mo na munang isipin yan. Mag-focus na lang muna tayo kay Lorene. Hindi maganda na galit at sama ng loob yung nananaig sa emosyon natin ngayon. Ang kailangan natin, kumalma, okay? Uminahon ka muna. Dapat nasa bahay na tayo ngayon eh. Dapat nagpe-prepare na tayo para sa Noche Buena. Hindi dapat tayo nandito ngayon. Wala na tayong ibang magagawa kundi harapin kung ano man itong nangyayari sa atin ngayon. Kapag bumalik na si Lorene, pwede naman nating dalhin yung handa natin dito, di ba? Dito tayo mag-celebrate ng Pasko. Paano tayo makakapag-celebrate kung ganito ang estado natin ngayon? Kung gusto, may paraan. Pwedeng-pwede tayo mag-celebrate kahit ganito ang nangyari sa atin. Pero paano kung may Huwag masamang... mong isipin yan. Walang mangyayaring masama kay Lorene, okay? Makakaligtas siya. Hindi ko kakayanin, Geneva. Kapag mawala na naman tayo ng anak, huwag naman sana. Hindi na tayo mawawalan. Hindi ako papayag na mangyari ulit yun. Natuto na tayo sa nangyari dati, di ba? Gawin natin ang lahat para maligtas si Lorene. Magtiwala tayo sa mga gumagamot sa kanya at manalig tayo sa Diyos. Tsaka malaki raw yung naitulong ng first aid na ginawa mo sa kanya kanina eh. Napahinto mo agad yung pagdurugo ng sugat niya eh, kaya hindi siya gaano nawalan ng dugo. Mabuti naman kung ganun. Natawagan mo na ba sina Mama at Papa? Alam na ba nila yung nangyari? Oo, na-update ko na sila. On the way na raw sila. Nagpadala ko ng damit para makapagbihis tayo. Sabihan mo silang mag-ingat. Oo, papaalalahanan ko ulit sila mamaya. Halika na, pumunta na lang muna tayo sa kwarto ni Lorene. Doon na tayo maghintay. Sige. Ikaw, wala bang masakit sa'yo? Magpacheck ka muna kaya. Okay lang ako, walang masakit sa akin. Sure ka? Oo, na-check mo na ako kanina, di ba? Gusto ko lang makasiguro. Huwag mo na akong alalahanin. Okay na okay ako. Nang gabing yon ay sa ospital na kami nag-celebrate ng Pasko. Malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil kahit sugatan ay kumpleto at safe na ang pamilya. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Panginoon noon dahil okay ang anak ko. At hindi ko nagkaroon ng internal injury na unang ikinabahala ko
Papa Dudut. Akala ko talaga noon ay mawawalan na naman ako ng anak. Pag nangyari yun ay hindi ko na talaga kakayanin. Baka mabaling na lamang ako. Habang nagpapahinga sa ospital ay bigla akong ginising ni Geneva kakatapos lang noon ng kasiyahan matapos mag-celebrate ng Pasko ang lahat. Mag-uumaga na noong sabihan ako ni Geneva na hindi maganda ang pakiramdam niya. Bigla na lang itong nagsusuka. Masakit daw ang ulo niya at nahihilo siya. Saka lang nag-sink in sa akin ang isang realisasyon. Sa sobrang pag-aalala ko kay Lorraine ay hindi ko na na-check ang asawa ko pagkatapos ng aksidente. Wala din naman kasi siyang anumang matinding sugat na tinamo maliban sa mga pasa at galos. Sa katunayan ay siya pa ang nagbantay sa amin habang pareho kaming ginagamot ng mga doktor ni Lorraine. Akala ko ay okay lang ang asawa ko. Pero noong nalaman kong may masama itong nararamdaman, ay agad akong nagpatawag ng nurse. Bago pa man sila makarating ay nawala na ng malay si Geneva at nag-seizure na siya, Papa Dudut. Agad siyang tinignan ng doktor at makaraan ng ilang oras ay dumating sa akin ang balitang wala na ang asawa ko. Nagkaroon daw siya ng internal bleeding sa utak at huli na ang lahat. Ayon sa doktor ay hindi siguro agad naramdaman ni Geneva na may dinadamdam siyang sakit dahil na rin sa adrenaline at sobrang pag-aalala para sa amin ng anak ko. Papa Dudut, muling gumuho ang mundo ko ng araw na yun. Kung kailan Pasko ay muling nalagasan na naman ang pamilya namin, Papa Dudut. Simula noon ay nag-iba na ang tingin ko sa Pasko. Daddy, sisindihan ko na ba yung kandila para kina Mami at Kuya Joseph? Okay, sindihan mo na. Pe-prepare ko lang tong Bake Mac. Ayan, nasindihan ko na. Wow! Ang bango naman itong kandila. Scented candle yan. Favorite scent yan ng mami mo. Lavender. Tapos, ano naman po itong kay Kuya Joseph? Ano ba? Hindi ko na maalala eh. Ano bang nakalagay dyan? Sandali lang po, check ko. Baby powder po ang nakalagay eh. Ah, oo. Baby powder nga. Ano, amoy baby ba? Parang medyo sweet siya, Daddy. Parang amoy ng cologne. Talaga ba? Opo! Daddy, tulungan ko na po kayo dyan. Ano po bang pwede kong ayusin? Ilagay mo na yung mga plato sa table. 4 lahat yan ha. Okay po. Akin na lang tong reindeer na plato. Tapos sa inyo naman po yung may Santa Claus. Tapos para kay Mami naman tong plate na may snowman. At kay Kuya Joseph naman yung may design na Christmas tree. Eh yung upuan nila Mami at Joseph, naayos mo na ba? Hindi pa po, pero isusunod ko na po, Daddy. Yan, complete na. O heto, ready na rin yung pagkain natin. Maupo ka na. Sige po. Ang konti lang ng food natin ngayon, Daddy, no? Tayo lang naman ang kakain eh. Ano, kain na tayo. Para makanood tayo ng fireworks mamaya. Sige po. Oh, pray muna tayo bago kumain. Sige po, Daddy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng buhay at sa mga pagkaing ipinagkaloob ninyo sa amin. Sa gabing ito ng bisperas ng Pasko, kami po'y nagpapasalamat sa pagdiriwang ng pagdating ng aming tagapagligtas, si Jesus. Naway maging daan ang aming pagtitipon para magkaisa sa pagmamahal, pagkakaisa at pagpapatawad. Pagpalain po ninyo ang aming pagkain at ang bawat isa sa amin. Sa pagkakataong ito, inaalala rin po namin ang mga mahal naming pumanaw, lalo na po sa araw na to, sa anibersaryo ng pagpanaw ni Geneva at Joseph. Kami po'y nagdarasal para sa kanilang mga kaluluwa. Naway maramdaman nila ang iyong kapayapaan at pag-ibig sa kabilang buhay. Gabayan po ninyo kami sa patuloy na pag-alala at paggalang sa kanilang mga alaala. Lord, sana po maging happy
happy ang Christmas ni na Mami at Kuya Joseph dyan sa langit. Nag-prepare po kami ng space para po sa kanila dito. Ang hiling ko po ngayong Pasko, sana po maging masaya na ulit si Daddy katulad ng dati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bakit naman yun ang winish mo para sa akin? Hindi ba ako happy? Parang hindi po kasi kayo happy. Happy naman ako kasi nandyan ka. Medyo malungkot lang kasi hindi tayo kompleto. Pero masaya ako ngayon. Daddy, miss niyo na po ba si Mami? Oo naman. Miss ko na ang mami mo. Sobra. Miss ko yung taon-taon na paninood natin ng mga Christmas movie. Miss ko na yung mga luto niya. Miss ko na siyang yakapin. Ako rin po. Miss ko na rin po si Mami. Pag-pray na lang natin siya palagi na sana happy na siya sa heaven kasama ang Kuya Joseph mo. Sa tingin mo po ba, Daddy? I-celebrate din kaya sila ng Christmas sa heaven? Oo naman. Sigurado ako magkasama sina Mami at Joseph din ngayon. Nasa isang table din sila katulad ng ginagawa natin. Tapos may dalawang upuan din sila doon para sa atin katulad dito. Na may dalawang upuan din sila na naka-ready. Tapos sabay po tayo nagsa-celebrate at kumakain? Oo, parang gano'n na nga. Hindi man tayo magkakasama, pero parang kasama na rin natin silang nagsa-celebrate. Taon-taon, gano'n na po ang naging tradisyon namin ng anak ko. Lagi kami naglalagay ng 2 bakanting upuan sa hapagkainan tuwing Pasko para maging buo ang pakiramdam naming mag-ama. Weird man para sa iba pero yun na rin ang tanging naisip namin para makaiwas sa kalungkutan na maaari naming maramdaman sa pinakaimportanteng araw sa buhay namin. Nakakalungkot man na 2 death anniversary ang taon-taon naming inaalala tuwing Pasko, pero sinisiguro naman namin ng anak ko na kapag nagdiriwang kami ng Kapaskuhan ay walang lugar ang kalungkutan sa puso namin sa mga oras na yun. Papadudot, hindi na po ako nakapag-asawang muli at kung ako ang tatanungin ninyo ay wala na akong plano mag-asawa pa. Ang pag-ibig ko ay para kay Geneva at mananatili na sa puso ko habang buhay at hindi ko na ma-imagine pa na ibigay ito sa ibang babae. Kung meron man akong pagbibigyan nito ay walang iba kundi para na lamang sa anak kong si Lorene. Marami pa kaming pagdadaan ng dalawa at pinapangako ko sa anak ko na ibibigay ko ang